Yes sir, good day RK Ventures and welcome back to my channel. So today's vlog mga ka-riders ay another maintenance naman po tayo. Because for 3 years and 9 months, so malapit na siya mag 4 years. Now, given na yun na maraming mga issue maglalabasan talaga. So that's part of being a rider. So talagang handa dapat tayo doon, lalo na sa gastusin. Well, ang kagandahan sa mga ganitong klase na motor na mga pang tricycle is very low maintenance, and also the parts availability, laging meron yan. Di mahirap hanapan. Also may compatible din tong parts tulad ng sa Kawasaki. Kaya hindi ka mahirapan, madaling gawa ng paraan ng lahat sa mga ganitong klase na motor. Kaya naman today's vlog ay babalik tayo kay Nonoy Tan's Motorcycle Shop para magpalit ng kanyang clutch lining. So this is the third time na magpapalit po ng clutch lining, at ang ginamit ko po dito ay yung stock pa rin na pang YTX 125. So hindi na po ako gumamit ng pang Barako kasi the last time yung unang palit nito na yun ang ginamit ko. Sobrang lakas ng hatak, talagang parang kabayo na sumisipa, as in sobrang lakas. Lalo na sa Primera, yung arangkada ay grabe. Kaya after 4 months, nung mapudpud ko na ng gusto yung clutch lining na pang Barako, bumili na ako ng pang YTX 125 talaga. At least yun, banayad lang. Malakas, yes, but not the same ng Kawasaki Barako 175, no? Iba yun, iba yung level, yung lakas ng Primera nun And again, this is based on my experience only. I'm sharing with you guys para at least meron kayong idea, no? Siya nga pala mga ka-riders, ito palang clutch housing na aking motor ay pinarebit ko na po. Tapos yung clutch base bang tawag doon. So pinalitan ko na rin po yun, bago na po yan kasi medyo may damage siya talaga. At medyo kahit anong palit ng clutch lining hindi na halos effective, kaya kailangan iparebit. Alright mga ka-riders, balik po tayo. So pagpapalit ng clutch lining ni YTX 125, tandaan nyo po ito mga ka-riders, yung lining po niya is 3 lang po yan. Hindi po yan 4 3 lang po yan. Pero pwede nyo pong gawing 4. Lalakas lalo yung hatak, kaya lang masasakripisyo mo yung clutch housing niya at posible talaga masira pag ginawa nyo 4. I suggest 3 na lang kasi yun po talaga yung pinaka recommended niya, 3 lining lang. At sa pagpapalit po pala ng clutch lining, kasabay rin po pala nito yung pagpalit ng engine oil and oil filter. So ganun po lagi yan, magkasabay po yan. And also yung sa paglilinis po ng clutch lining at sa pinaka housing niya, ang ginagamit po nila is ang gasolina mismo. Ang ginagamit kong fuel is Premium 95. So yun po yung ginamit na panglinis, buong yung internal parts ng clutch housing and also yung mga pinagkakapitan ng clutch lining. At syempre right after na may sprayan nyo ng fuel, syempre gagamitan nyo po siya ng pressurized air, yung malakas na para mawala yung residue ng gasolina. Hindi naman po pwedeng pinuhusan mo tapos papapayaan mo lang. Syempre hindi, tatanggalin mo yung gasolina na binuhos mo dyan. Ganun po yung procedure nyan. Alam nyo mga ka-riders, kung titingnan nyo parang madali, pero napakabusisi po talaga. Dapat alam nyo yung mga bagay na tinanggal nyo at alam nyo rin kung paano siya ibalik. So kung kumpleto ng gamit sa paggawa ng pag-ayos ng motor, parang kaya, pero mabusisi at dapat alam mo talaga. Dapat detalyado yung pag-aayos at paggawa. Kaya nga yung mga expert na mekaniko tulad ni Sir Nonoy, nila Mar, at kung sino pa dyan ay nakakabilib, Hindi biro yung ganitong trabaho. Alright, so ngayon naman ay gastos reveal po tayo. So ang ginastos ko po lahat dito sa pagpalit ng clutch lining, kasama engine oil, oil filter, and also the labor, umabot po ito ng 1,320. So ganun lang po siya kamura, diba? So yung ganung halaga, madali po yung bawiin mga ka-riders. Tapos hindi ako nang hinaya na ipaayos o ipagawa yung motor, lalo na pag nagkakaroon ng problema o aberya. Kasi unang-una, ito po yung ginagamit kong panghanap buhay as being a motorcycle taxi rider. So obligado po talaga akong ipaayos to, lalo na pag nagkakaroon ng aberya or mga maintenance issue. Hindi ko po hinahayaan na lumala pa. So once na nakafeel ako ng something different, pinapaayos ko na po talaga yan. So ganun po talaga dapat. Kung ginto po yung hanap buhay nyo, obligado po talaga tayo na ipaayos, ipacheck yung maintenance ito para ma-maintain yung smoothness ng makina ng motor, yung takbo ng motor. Huwag nyo hayaan na lumala yung issue. Kaya dapat pagkaroon ng problema, napansin nyo na parang may kakaiba na, ipaayos nyo na po agad. If you have these guts at meron kayong experience and kaya nyo namang ayusin, kompleto kayo ng gamit, pwede nyo namang gawin Pero kung hindi nyo kaya, lalo na yung mga internal parts tapos yung makina na mismo, ipagawa nyo na po sa expert na mekaniko. Well, pag yung mga cable lang, mga drum brakes, yung mga simpleng bagay, change oil, pwede naman natin gawin. Pero yung mga ganito na ibababa yung makina, papalitan yung lining, yung pinaka-engine na mismo, doon na po tayo sa mekaniko na expert. Pero syempre yung kilala nyo, na trusted na mekaniko. So ganun po talaga dapat.
Alright, so ayun mga ka-riders, at sana'y may natutunan kayo kahit konti sa mga sinabi ko, sa mga pinaliwanag ko. At kung gusto niyo namang ipaayos ang inyong motor dito kay Nonoy Tan's Motorcycle Shop, ay located po sila sa Manggahan, sa may Bautista Street. Boundary po yan ng Felix Avenue all the way dito sa may Manggahan, Pasig. Makikita niyo naman po yung location nila, tapos pwede niyo rin pong i-search sa Google Map, lalabas po agad yan, yung Nonoy Tan's Motorcycle Shop. Alright mga ka-riders, so on this part, ito po sa po tayo sa pagpalit ng clutch lining. So bago na po yan, yung pang YTX talaga. Alright, so ngayon naman ay yung paglagay ng bagong engine oil at oil filter. So ang ginamit ko po palang engine oil dito mga ka-riders ay yung Yamaha Performance kasi hindi po available yung business. Yung Performance in business, pwede po yan. Compatible po yan sila. Pag hindi po available yung isa, wala pong problema doon. Ang hindi lang po talaga pwede ay yung mga pang automatic transmission na engine oil. Yung mga pang scooter ay bawal po yan sa mga pang manual transmission. And also yung oil filter nga pala mga ka-riders, ang compatible po kay YTX 125 ay yung pang Badja na CT100 at CT125. So pareho po sila ng oil filter, kaya kung hindi available yung pang YTX sa Yamaha Motorcycle Shop ay pwede naman po yung pang Badja. And also bago ko makalimutan mga ka-riders, sa paglagay ng bagong engine oil, kailangan po ubos yan 1 liter, ubos po yan. Simut, sarap talaga. Walang matitira, huwag kayong magtitira, ibuhos po lahat yan. Kasi yan po ang recommended talaga. Alright, sa mga nagtatanong pala kung pwede bang ibang brand ng engine oil ang gamitin para sa ganitong motor or kung anumang klaseng motor yan, well, ang masasabi ko lang mga ka-riders ay pwede po, wala pong problema doon. As long as ang recommended viscosity rating temperature po ang ilalagay nyo. Kung ano po yung recommended sa manual nyo, yun po yung ilalagay nyo. Huwag po yung iba ha. Hindi po kasi yan basta-basta maglalagay at magpapalit lang. Uulitin ko po, kung ibang brand yan, walang problema. As long as yung viscosity rating temperature ay the same kung ano yung nasa manual. Alright mga ka-riders, so hanggang dito na pong aking video at kailangan pang bumiyahe para makabawi sa mga nagastos ko ngayon. At sa lahat po ng mga viewers na napadaan sa video ko na to, well, don't forget to subscribe, like my video if nagustuhan nyo po, and press that notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod ko pa na videos. Alright mga ka-riders, at Renzo Classic po, palagi po ako nagpapaalala, ride safe, stay safe, think safe, eat healthy, and be a defensive riders at all time. At saktong karunungan, saktong kaalaman ang susi sa unti-unting pag-asenso. RK Ventures. Shukran. Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.